So maganda po ba yung background ko mga kasaka? Pasensya na po kayo, medyo madamo itong ating background. So by the way, ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay ipapakilala ko po sa inyo, walang iba, ito pong ANAA Plant Growth Promoter. Pag-aaralan po natin ngayon kung para saan po ba itong ANAA Plant Growth Promoter. At sasabihin din po natin at ituturo natin kung ano po ba yung tamang paggamit, tamang dosage, at kung saan-saan pong mga halaman natin ito pwedeng gamitin. So, tapusin niyo po ang video ito para po hindi na po tayo mag-comment na para paano gamitin, para saan ito, ano yung timing. Ito pong ANAA na hawak ko mga kasaka, ito po ay 250 ml. Pero available din po ito ng 1 liter. Ano po? Ang hawak ko lang po ngayon ay 250 ml. Sa mga magtatanong pala po kung saan nyo po ito pwedeng mabili, pwede nyo po itong mabili online. Ano po, pwede pong sa Shopee o mag-check din po kayo sa Lazada. Kaya lang po, doble ingat tayo mga kasaka kasi po marami ding scam dyan. So, piliin po natin yung legit na nagbebenta talaga ng ANAA. At may makikita din po kayo na ANAA yung tatak pero iba naman yung bote, maaaring katulad lang na pangalan or ginaya or maaring scam po yun. Kaya ingat po tayo. Kung gusto nyo naman pong tulungan ko kayo, ito po yung aking cellphone number. Pwede po kayong mag-text or tumawag para po matulungan ko po kayo na makagamit nitong ANAA Plant Growth Promoter. At pwede nyo rin pong i-like at i-follow ito pong Facebook page ng The Farmer's Best PH. Pwede po sa kanila kayong makabili nito pong ANAA Plant Growth Promoter. So, alam ko po mga kasaka na karamihan po sa aking mga subscriber ay nagsasaka po ng palay. Ito pong ANAA ay tamang-tama para sa inyo. Diyan lamang po kayo at ituturo ko po sa inyo ang napakadaling paggamit nitong ANAA Plant Growth Promoter sa ating palay. At kung kayo naman po, bukod sa palay ay nagtatanim din kayo ng gulay o kaya meron din po kayong mga fruit-bearing trees sa inyo pong mga lupa katulad po ng mangga, lansones, kalamansi, pwede din po ito nating gamitin. Doon po sa mga kasaka na natin na nagtatanim ng mga ornamentals katulad po ng mga orchids at iba't iba pang mga halaman na pampaganda sa ating bahay, pwede rin pong gamitin ito pong ANAA. Ituturo ko din po ngayon kung paano po ito gamitin sa lahat ng halaman na pwede po nitong gamitan. So, dahil alam ko po na marami akong subscriber dito at alam po niya na kayo po ay nagsasaka ng palay. So, unahin po muna natin, paano po ba natin gamitin ito sa atin pong pagsasaka ng palay. Mapalipat tanim po ito or mapasabog tanim. Napakadali lang pong gamitin ito pong ANAA sa atin pong palay. So, unang-una po natin gagawin is ang kakailanganin natin ay 1 litro nito pong ANAA Plant Growth Promoter. Sabi ko po kanina, ito pong hawak ko ay 250 ml. Pero available din po ito ng 1 liter. So, paano po ba natin gagawin dun sa 1 litrong ANAA? So, yung 1 litrong ANAA po ay babanawin po natin yan or tutunawin or ihahalo sa isa pong drum na tubig. Yung isang drum na tubig po, yung kulay blue, kung kayo po ay nakakagamit ito, yun po ay 200 liters. So, itataktak po natin doon yung 1 litrong ANAA, hahaluin natin kung ano man po ang pwede nating gamiting panghalo. At pagkatapos po nun ay i-prepare na natin yung kakailanganin natin binhi. Halimbawa po, let's say sa hybrid rice variety, kayo po ay gumagamit ng 40 kilos. At kung sa inbreed variety naman, sabihin natin umaabot kayo ng hanggang 120 kilos. O kahit gaano karami ng binhi, hanggang 120 kilos po ng atin pong binhi, mapa hybrid or inbreed, ang gagawin po natin ay doon po natin ibababad sa 200 liters na tubig na nilagyan po ng 1 litrong ANAA. So, ang gagawin po natin doon, ibabad natin ng hanggang 12 oras. Kahit hindi na po palitan yon, 12 hours lang po nating ibabad. Pagkatapos po na ibabad natin sa 200 liters of water or sa isang drum na tubig na meron pong 1 litrong ANAA, ay ikukulob po natin yung atin pong ibinabad na binhi, mapa hybrid or inbreed. Ikukulob po natin ito ng up to 36 hours. At pagkatapos po ng 36 hours ay pwede na po nating buksan at ready na po yung isabog sa punlaan or direktang isabog sa atin pong taniman. So doon po pagkatapos na maikulob natin yan, makikita na po natin
yung 90 to 95% na napakagandang tubo po ng ating palay. So, napakaganda po pala nito dahil marami po akong nakilalang mga kasaka natin na bumili ng binhi pero kakaunti lang yung tumubo or sumibol. Yung iba 50%, yung iba 30%. So, ang kagandahan po dito sa anaa, ito po pala ay tumutulong sa pagpapatubo or sa pagpapaugat ng binhi natin na ikinulob. So, napakadali. Ganun lang po kasimple gamitin sa atin pong palay. So, siguro naman po ay alam nyo na ngayon. So, para naman po sa mga kasaka natin na nagka-cuttings, katulad po ng blackberry, nagka-cuttings ng mga rose, lahat ng pwede nating halaman na itinatanim natin gamit yung cuttings or yung pumuputol tayo ng sanga, tinutusok natin sa lupa, ay pwede din po itong anaa. Kung tayo naman po ay nagtatanim ng gulay, kahit ano pong gulay, at saka ng mga ornamentals or yung mga namumulaklak na halaman na pinanglalagay natin sa atin pong paligid ng bahay, minsan ay sa terrace, pwede rin po ito. At kung meron po kayong plantasyon ng mangga, magagamit nyo rin po ito sa mangga. Ang pagtitimpla po nito, ito pong takip nito pong anaa, ito po ay kasama dito, tinanggal ko lang. Ito po ay 30 ml or 2 tablespoon. Kung gagamitin po natin ay yung kutsarang pangkain natin, yung po ay 15 ml ang isang kutsara. So, ang kailangan po natin ay 4 na tablespoon or 2 takip nito para po sa isang 16 liters of water. At pwede po natin yung i-spray or idilig. Kung sa mangga naman po, 2 gamit lang natin ito. Kapag po nakita nyo po na nag-uumpisa ng mamunga yung ating mangga at gasin-laki na po ito ng munggo, pwede na po tayong mag-spray ng anaa. Ang pangalawa po nito, kapag nakita natin yung mga bunga ng ating mangga po ay gasin-laki na ng hinlalaki, yun po yung pangalawa na dapat tayong mag-spray ng anaa plant growth promoter. At para naman po, halimbawa ay sa mga cuttings, ang gagawin po natin, ganun pa rin po 2 takip po ng anaa ilalagay po natin sa 16 liters na tubig. Pwede pong sa planggana, sa timba, or kung saan man pwede ninyong ilagay. At ibababad po natin doon yung mga cuttings natin or yung buto ng 15 to 30 minutes. Pag naibabad na po natin yon, ready na po natin siyang itanim. At ang maganda po dyan mga kasaka, ito pong anaa ay pwede po nating i-spray ng paulit-ulit. Pwede tayo mag-spray ng 7 days interval. Linggo-linggo, pwede po nating i-spray siya sa atin pong mga tanim na halaman. So, hanggang sa mamunga na po yun, hanggang sa mamulaklak na. Siyempre, kapag namumulaklak na or magaganda na yung bunga, pwede na po tayong tumigil. Hindi naman porke pwede tayong mag-spray ng every week, hanggang namumunga na kahit maganda na, kahit marami ng bulaklak, mag-i-spray pa rin po tayo. So, ito yung malamang itatanong po ng lahat. Ito pong anaa ay pwede po nating, halimbawa, mag-i-spray tayo ng insecticide, fungicide, mag-i-spray tayo ng foliar, pwede po natin ito isabay para isang labor na isang pagod. So, ayan po mga kasaka, kung meron po kayong mga katanungan pa na hindi ko po nabanggit, ay pwede pong i-comment nyo at pipilitin po natin yang sagutin. Kung kayo naman po ay isa sa mga nakagamit na nito pong anaa, ay pwede rin po kayong mag-comment at i-share nyo po yung mga naging experience nyo kung gaano po ba kagaling ito pong anaa plant growth promoter. So, ayan, sana po ay makatulong sa inyo po itong anaa plant growth promoter at sana po ay makagamit kayo nito. Hindi man ngayon ay sa banda-banda dyan makagamit po kayo. So, i-like nyo po ulit yung Facebook page ng The Farmers Best PH at ito po yung number ko. Pwede nyo po akong i-text o tawagan para matulungan ko kayo na makagamit po ng anaa. So, kung bago pa lang po ulit kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para pag may lagi po akong bagong videos ay kayo po ang unang makakapanood. So, maraming salamat po lagi.